Sa nagpapatuloy na gyera sa Middle East, milyong overseas Filipino workers ang patuloy na nahahatiran ng tulong ng pamahalaan. Ito'y kahit pa sarado pa rin ang ilang airspace na apektado rin ng kaguluhan dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa US, Israel at Iran. May balitang A to Z, si Naomi Almohano. Sa patuloy at tumitinding sigalot sa pagitan ng United States at Israel kontra Iran, patuloy ding naiipit ang mga Pilipino na naghahanap buhay doon. Apektado pati ang pagpapauwi ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino, lalo't na nanatiling sarado ang airspace ng mga apektadong bansa. Less than 2 million workers ay nakadeploy po sa Middle East. And no less than 6 Middle East countries or GCC are involved in the present conflict. Karamihan po ng airspace ng mga binanggit kong countries ng Saudi, Kuwait, Riyadh, or UAE, Oman, Bahrain, Qatar. Sarado pa po ang airspace. 2 weeks na ang nakalilipas. Aniya, kahit commercial flights ng mga binanggit na bansa hindi pa rin available sa kasalukuyan. Isa ring factor na kanilang kinokonsidera ang banta sa kaligtasan ng patuloy na pagpapakawala ng missiles at pagbagsak ng mga debris nito. Kung saan nga isang Pinoy ang naitala ng nasawi dahil dito. Kaya kanilang abiso sa mga OFW. Shelter in place. Ang ibig sabihin, kung pwede sa bahay lamang kayo, kung nasa work kayo, doon lamang kayo, do not do non-essential activities. Huwag mo palabas-labas. Kasi yung mga debris, yung mga missiles are everywhere. Pagtitiyak naman ng ahensya na sa kabila ng peligro, tuloy ang repatriation o pagpapauwi sa mga naiipit na mga Pilipino sa Middle East. We chartered flights. Last week, nakapag-uwi na po tayo ng no less than 1,000 OFWs. So dalawa ang klase ng repatriation natin. Yung in-country repatriation, which is a direct repatriation flight from out of that country na open pang airspace at may commercial flights or chartered, and the land border repatriation. Noong isang linggo, nasa tinatayang 1,000 Pilipinong manggagawa na ang napauwi ng DMW sa pamamagitan ng chartered flights. Nakahanda rin silang magbigay ng tulong at suporta sa mga uuwi pang displaced OFWs. We provided financial assistance po sa on-site program po natin. Tayo yung tumulong sa hotel and accommodation, binigyan natin ng financial assistance, tapos pagbalik dito sa Pilipinas, meron tayong psychosocial services na binigay. Tinatayang nasa 3.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa tulong sa mga Pilipinong apektado ng anumang krisis. Mula ito sa DMW at Emergency Assistance Fund ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.